Sapat na ang basehan para magreklamo sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang pagkasira ng mga barko ng Pilipinas sa panibagong banggaan sa Escoda Shoal. Ayon po yan kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Pinalalabas ng China na Pilipinas ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Pero itinanggi yan ng PCG sa giit na nayupi at nabutas pa nga ang barko ng Pilipinas. Saksi, si Chino Gaston. Alas 3:30 ng madaling araw kanina, nagbanggaan sa Escoda Shoal ang barko ng Philippine Coast Guard at BRP Bagakay at ang China Coast Guard vessel 21551. Ipinost ng China Coast Guard ang video sa social messaging app. Sabi ng PCG, 2 beses binangga ng Chinese vessel ang BRP Bagakay. Ang China Coast Guard 3104 naman, binangga ang isa pang barko ng PCG na BRP Cape Engaño. Nag-iwan ito ng malalim na yupi at butas sa 2 barko. Makikita rin ang nasirang mga gamit sa loob ng barko. We can fairly say that this is the biggest damage, structural damage that we have incurred as a result of the dangerous maneuver carried out by the Chinese Coast Guard, which resulted to collision. Pero iba ang pinalalabas ng China Coast Guard. Sabi nila sa kanilang post, Pilipinas nila ang sadyang bumangga sa barko ng China Coast Guard. Sinabi rin nilang biglaan nilang lumiko ang barko ng PCG at bumangga sa kanilang barko. Pero ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea, mapanlin lang ang umano'y spliced at edited video mula China. It's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no? Allegedly, they were conducting a law enforcement operation controlling the movement of the 2 ships when in fact, it was not 4410 or BRP Bagakay who ramped 21551. It was the other way around. 21551 in truth rammed our vessel BRP Bagakay 2 times. Ayon sa PCG, ang China Coast Guard 21551 ang ilang beses nang nagtangkang bumangga sa BRP Cabra sa Ayungin Shoal sa Setyembre noong nakaraang taon. Ito rin ang humabol-habol sa BFAR vessel na lumayag wala pang 1 buwan ang nakakaraan. Ang BRP Bagakay at BRP Cape Engaño bahagi ng rotation at reprovision mission sa Patag at Lawak Island sa West Philippine Sea. At kahit may sira, tumuloy pa rin ang mga ito sa kanilang misyon. Siguro iniisip nila na itong mga 44-meter vessels na to will be reinforcing the presence of Teresa Magbuanmo. Bago ang insidente, ipinotesta ng China ang pananatili sa Escoda Shoal ng BRP Teresa Magbanwa dahil panghihimasok daw ito sa anilang soberenya. Dumaan na raw ang China sa diplomatic channels para itigil ng Pilipinas ang panghihimasok daw natin at paalisin ang mga barko roon. Pero muling giit ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Escoda Shoal kaya may karapatan ang mga barko ng PCG na manatili roon gaano man katagal at hindi raw kailangan ng permiso mula sa ibang bansa. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pagkasira ng mga barko ng ating Coast Guard sapat na basehan para magreklamo sa ilalim ng United Nations Convention on the Laws of the Sea. The best thing, since Coast Guard is a civilian vessel, this is now governed by UNCLOS. It's unlike Ayungin Shoal, which is a military activity. This is a civilian activity. We can go to UNCLOS and sue China for damages, and the tribunal will reaffirm that that is part of the EEZ, and that will again debunk China's 10-dash line. Sa isang pahayag, kinundena ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang dangerous maneuvers ng China Coast Guard na naglagay sa panganib sa buhay ng crew at ikinasira ng 2 barko ng PCG. Sinusuportahan daw ng Amerika ang karapatan ng mga kaibigan, katuwang at kaalyado sa ilalim ng international law. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.